so much. Ay, nako, talagang exciting po ang araw na ito dahil may nabuti, sabi ko kanina after natin mag-vlog with interview with Attorney Glenn Chong, gusto ko talagang makausap ng masinsinan itong si former Agent Morales dahil nga gusto ko rin iparating sa kanya na maraming nakarating sa akin na maraming forces na gusto siyang pigilin na maka-attend dito sa May 13 na Senate hearing dito nga po sa pagpapatuloy ng PIDEA leaks. So narinig nyo naman na ang presidente ay tinawag siyang jukebox. Ito na, hindi ko na patatagalin. Nandito na siya. Alright. Former Agent Jonathan Morales, sir, magandang araw. Naka-live na po tayo. Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Miss Marlica. Thank you so much po dahil nangungulit ako talaga na makaano kayo dahil gusto ko lang po iparating sa inyo dito for the record dito sa ating channel na hindi lang mga OFW o mga kababayan natin nanonood, pati yung mga tiwaling politiko nakaantabay din po sa inyong mga sasabihin, inaabangan tayong lahat. Kumusta na po kayo after, I think may mga interviews kayo, although hindi ko pa napanood lahat yon, pero gusto ko malaman na pinag-usapan na naman kayo ng buong mundo dahil ang presidente mismo ay sumakay dito sa kasinungalingan, okay? Kasinungalingan nila, for sure, na tinawag daw po kayo na, tinawag niya kayo na pang jukebox na kung sino lang ang maghulog ng coin ay kakanta kayo. Nasagot ko na rin po yan, nasabi ko, itong presidenteng ito ay talagang wala sa hulog. At kitang-kita naman, sabi ko doon sa iyong mga testimonya sa Senado na may nag-bribe sa'yo. Pero bago yung bribery muna, gusto ko munang tanungin, ano po ba ang unan yung pakiramdam nung narinig nyo ang presidente ay tinawag kayong professional liar? Alam nyo, ang unang ko sa kanya, na naawa ako doon sa ating Pangulo, dahil pinagbintangan niya ako sa kabila ng lahat na hindi naman ako yung nag-akusa sa kanya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan at nung actress na si Maricel Soriano ay resulta lamang ito nung isinagawa kong pagkuha ng salaysay doon sa confidential informant noong 2012. At dito nga, doon sa doon sa mga revelation ng confidential informant, ito yung kasama doon sa pagpapakita ng mga litrato doon sa kanyang cellphone at ganun din sa doon sa dala niyang printed na litrato na nagmula doon sa kanyang cellphone. Ito nga, ito lang yung naging motivation ko nung mga panahon na yon, na yung nga nagde-depict doon sa mga litrato na itong si Pangulong Bongbong Marcos na tinaguriang politician Bongbong Marcos ay sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot ng white powdery substance. Yun po yung declaration nung confidential informant. Kasi kung ano po yung sinasabi niya, yun naman po yung isinusulat doon. So kaya sabi ko nga kaya ako sinabing naawa sa kanya dahil mukhang ito na yung epekto ng ng ipinagbabawal na gamot doon sa sistema ng ating Pangulo. Kasi mukhang apektado na yung kanyang state of mind. Dahil nga siyempre illegal na droga. At yun naman yung nakita ko at yung pinatotohanan naman ng confidential informant, sabi ko nga, dapat lamang siguro na sundin na niya yung panawagan ng ating mamamayan na siya ay mag-hair follicle drug test para patunayan niya sa taong bayan na yung resulta ng investigasyon na isinagawa ko ay walang katotohanan. Sir, kasi ang parang the fact na defensive itong si Marcos Jr., kasi ang dating sa akin na sinabi niya na para kayong jukebox,
yung way niya na pagsagot doon, na parang ang dating sa kanya ay ikaw ang nagsabi na siya ay sumisingot ng white powdery substance. Tama po ba? Yun yung dating Ay, na, tama ba? Parang yun yung dating sa kanya, so dinidefend niya yung sarili niya na hindi hindi daw totoo. po. Hindi po. Siguro naman siya ay pinagpapaliwanagan ng kanyang may bahay na isang abogada at Yes. siguro naman sinasabi niya ito yung sinasabi nung kinunan pala niya ng statement, yung confidential informant. Hindi yung investigador ang nagsasabi o nag-aakusa sa iyo, kundi sinasabi lamang ng investigador yung mga revelation ng confidential informant. Yun po yun Ganun lang po yun. Yeah, so malinaw talaga na hindi mo siya inaakusahan. Sabi Hindi ko po. nga paulit-ulit, ikaw ay consistent na sinabi mo na nadamay ka lang dito dahil inilabas ko nga itong mga dokumento, yung pre-op at saka authority to op. So, nanindigan ka na hindi mo siya sinasabi na ikaw ang nakakita na siya ay sumisinghot ng white powdery substance kasama si Maricel Soriano. Ay, hindi po. Ako na-interview ko lang yung confidential informant na meron namang katibayan na ipinakikita. Although, ito pong patungkol doon sa litrato niya at doon sa salaysay ng confidential informant ay subject ng validation. Kaya nga po merong authority to operate at saka pre-ops noong March 11, ito po yung to verify the veracity of the report na ni-reveal ng confidential informant. Sa katunayan, yung ilang detalye doon katulad nung nung address na sinabi niya na nakalagay doon sa sa deposition ng witness, ganoon din doon sa aking report ay nagtutugma doon sa address doon sa Rizal Tower sa May Rockwell. At ito ay talagang under oath po yung actress na si Maricel Soriano at kinumpirma niya na itong address na ito nag-e-exist sa naturang lugar at ito po ay pag-aari ni Maricel Soriano ayon po sa kanya. Kasi ang tira kasi, ang atake po kasi sa inyo, katulad ni Jinggoy at iba pa mga gustong magsalita sa issue na to. Lahat naman entitled na magsalita. Lahat ng Pilipino may karapatan na magsalita, magbigay ng opinion dito sa issue na ito. Pero ang dating sa kanila talaga na ikaw, parang pinapalabas mismo ng gobyerno na ikaw yung sumulat. I mean, ikaw yung nakakita ng pagsisinghot ni Marcos Jr. Kasi based sa kanilang mga comments, saka even mga ibang na ang pinoproject nila sa taong bayan na si Morales sinungaling at si Marcos Jr. sometime o March 11, 2012 na sumisingot ng pulburon. Yun yung gusto nilang sabihin sa taong bayan na ikaw yung naka-witness kaya sinasabi nila nagsisinungaling ka. Hindi mo naman talaga na-witness. Opo, ang nakakalungkot nga po doon, ang sinasabi po doon ay yung confidential informant at hindi po ako. Yung pong basihan ko lamang is yung litrato at yung declaration ng confidential informant. Pinanumpaan naman po ng confidential informant yun at nilagdaan niya. Yun naman po At ang po doon, ang issue po kasi doon sa PIDEA Leaks, yung pagkakalabas ng mga dokumento, papaano nakarating sa inyo. Kaya nga, noon pa man, sinasabi ko nga, yung pagkakakuha nyo ng dokumento na ito illegal. Ibig sabihin, maaari kayong makasuhan dahil nga illegal ninyong na-acquire yung dokumento, illegal na napunta sa inyo. Ngayon, ang isa pa doon sa mga dapat nilang imbestigahin, ano itong nilalaman ng dokumento. Kasi ang nakaano po rito yung pambansang seguridad. Dahil na-involve ngayon dito yung dating politiko na isang senador na ngayon ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga ito ay napakadelikado lalo na kung hindi natin ma-address ito at hindi natin matutuldukan sa pagpapatunay na ang ating Pangulo ay wala ng impluwensya sa katawan ng anumang illegal na droga. Yun lamang po yan Yun sir, gusto ko lang po linawin sa inyo na yung ang nagbigay yan ng dokumento na yan ay talagang frustrated na mga tao na gusto nilang malaman ng taong bayan na
yun nga, si Marcos Jr. talaga, based dun sa confidential informant ninyo, ay talagang sumingot ng white powdery substance together with Maricel. At hindi nga po kayo, it just so happened na kayo nga lang po ang talagang nakapirma at kayo ang naging investigating agent during that time. So, sir, may nakarating kasi sa akin, no, na marami mga forces na pinipigil itong May 13 na pagdinig. Kayo po ba ay may mga nakarating din sa inyo? Ano po ba yung sitwasyon ngayon sa buhay ninyo after all of this na na revelasyon o mga expose na nagsimula sa akin? Kumusta, sir? Ganun po, no, ang nag-aano nga rin po ako, no, dahil nga sa halip na ang alamin kung paano lumabas yung dokumento, paano nagkaroon ng dokumento na ganito, paninira. Nagtataka nga ako yung issue ay patungkol do sa dokumentong lumabas at do sa dokumentong nagsasaad na ang isang politician na may pangalang Bongbong Marcos at isang actress na may pangalang Maricel Soriano, yun po yung naging subject sana ng PIDEA ng mga panahon na yun. Dapat yun yung nila, ang nangyayari, sinisira nila yung credibility o yung pagkatao ng investigador na tumupad lamang doon sa sinumpaang tungkulin bilang isang investigador. Wala naman pong trabaho lang. Kumbaga sa bakit parang ang nangyayari, sinisisi nila yung investigador, bakit may ganitong mga dokumento? Sa katunayan naman, napakadali namang itanggi. Kung gumagamit ang isang tao, lalo na yung mga tao o personalidad na nandun, pwede naman silang tanungin o pwede naman silang sumagot. Diba? Sabihin lang nila, hindi ako gumagamit yan. Tapos, yun lang. O eto katibayan, nagpa-drug test ako. O malinis ako. Tapos, di ba napakadali Kaysa sisirain nila yung tao na nag-imbestiga na wala namang kinalaman sa kanilang paggamit ng illegal na droga base do sa deklarasyon ng confidential informant. Di ko naman din sinabi sa kanila na gumamit sila ng illegal na droga. Basta yun po ang sinasabi ng confidential informant, ito yung ginagamit nila, ito yung sinisinghot nila. Kung sino-sino sila. Yun lang po. Actually, sir, nakakatakot din sa mga nasa PIDEA na mga nagtatrabaho ngayon na kung ganyan pala ang sistema na kapag may nasangkot na isang politician katulad ni Bongbong Marcos, so tapos ginawa lang ng isang PIDEA agent ang kanyang trabaho, ay ganito ang klaseng pagsira o pag-attempt na sirain ikaw, pahiyain and everything. Dapat i-abolish na lang nila yung PIDEA para wala nang imbestiga sa mga politician na kung sakali masangkot sila sa droga di ba, in the future, right? Oo nga po kasi dapat yung involvement ko diyan sa Senate investigation na yan ay bilang resource person. Nagtataka nga po ako bakit ang turing sa akin ay mas masahol pa sa isang akusado. Kasi kung ako, kailangan nila yung aking nalalaman o personal na kaalaman patungkol doon sa dokumento na nag-leak at doon sa nilalaman ng dokumento na naisulat, dapat hanggang doon lang iikot doon sa aking personal na kaalaman patungkol po doon sa dokumento na yun. Ang nangyayari, sa halip na tanungin ako kaugnay doon sa mga kaalaman ko, personal na na buhay ko at kasiraan, yun ang ginagawa sa akin. Yeah, I think ganun talaga yung atake, no? Hindi lang sa'yo, hindi lang sa akin, sa mga lahat ng kritiko. Sir, so far, yung mga kaibigan, yung mga dati mong kasama sa PIDEA, yung mga na-mention mo in the past, sino man, ibang mga kaibigan mo, may suporta po ba sila sa'yo, sir? Alam niyo, may mga may mga nagkakaroon naman ng pag-uusap o kamustahan na gano'n. Ako naman yung iba na dinala ni General Lasso upang gamitin niya, naiintindihan ko naman yung mga pinanggagalingan nila. Hindi naman po pwede na unang-una, siyempre sa sitwasyon nila napakahirap. Meron din akong mga dating kasamahan na yun nga na isa sa mga nagamit para doon sa pagkakaroon ng negosasyon
doon sa akin patungkol dito sa PDEA leaks na ito. No? So, kumusta po ang iyong seguridad ngayon, Mr. Sir? Sa ngayon po ay mabuti naman po at kahit papano ay mayroong mga tao na tumutulong. Kahit papano ay para ako ay matiyak ang aking seguridad. Yun po yung ano ko ngayon, yun lang po ang initiative po ng gobyerno kasi hindi biro yung iyong nangyari sa iyo na sabi ko nga meron akong guilty feeling na nadrag kayo dito at ang intention ko lang naman malaman ng taong bayan na meron tayong presidente na gumagamit nitong ipinagbabawal na white powdery substance based doon sa confidential informant at based also sa statement ni Pangulong Duterte even before the election and during the campaign period and during the maisog. So, kaya paulit-ulit kong humihingi sa inyo ng pasensya na it just so happened na kayo ay investigating agent during that time. At malungkot ako dahil pag mga ganitong klaseng problema kasi na whether ikaw ay supporter ni Marcos o hindi, isa po kayong Pilipino na dapat pinoprotektahan ang buhay ninyo. Question is, wala bang initiative ang gobyerno? Alam ko, sabi mo, makaibigan. Wala bang initiative na nag-reach out sa inyo na protektahan kayo, sir? Merong yung OSAA pero limitado yung kanilang sinasabi nila, limitado yung mandato pero may mga nagsasabi sa akin na may mga president na yung mga ginagawa nilang paglalatag o pagkakaloob ng seguridad sa ibang mga naging resource person ng ng Senado ay talagang halos sa 101% na naipagkakaloob. Kaya yung sa akin limitado at ang naisip ko na lamang kung dumating man yung panahon na may mangyari sa akin ay magkakaroon talaga sila ng pananagutan sa batas at sisingilin sila ng taong bayan sa pagkukulang nila sa pagkakaloob nila sa akin ng ng tamang seguridad at proteksyon. Kasi ginawa mo lang yung trabaho mo. Again, paulit-ulit natin sasabihin, hindi ka nag-aakusa. The reason why ulit, and doon ang pangalan mo, because of the confidential informant. Na-interview ko kanina si Atty. Glenn Chong, nandoon siya sa Maisog Rally sa Dumaguete at naikwento niya sa akin together with former isa sa cabinet secretary ni Pangulong Duterte, si Atty. Medaldea, na sinabi nila na nood sila sa Senate hearing at kung sila daw po ay ang abogado ni Marcos Jr. ay hindi na kayo i-cross-exam. Kasi matatalo lang o malulubog lang ang kanilang kliyente na si Marcos Jr. Ano yung point, ano ang gusto mong masabi dyan? Dahil sabi nila, consistent ka daw at naniniwala sila sa iyo even na ginang up ka sa Senado ay nanindigan ka at nailabas mo ang mga gusto mong sabihin. Wala po kasi unang-una ang sinasabi ko lamang po ay patungkol lamang doon sa aking personal na kaalaman. Maliban doon kung meron man ako nakalimutan o ganun lang po. Basta doon lang po ako doon sa yun lang personal na kaalaman ko patungkol lang dito sa doon sa nakunan ko ng salaysay at sa doon sa aming paghahangad na magkaroon ng anti-illegal drugs doon sa sa Rockwell, Makati. Yun lamang po. Doon lang Sir, po yung tanungin kita, I don't know kung napanood mo yung isa sa mga video ko, kasi sabi ko nga, ang dami po talaga nagre-report sa akin na nagbibigay ng information. Meron po akong guessing game few days ago na nagbigay ako ng mga description ng confidential informant. Okay? I don't know kung pareho ito sa na-witness o sinabi sa'yo ng confidential informant. Kung napanood niyo po yung video ko, I don't know, doon po ba sa mga description, may tumama po ba sa confidential informant? You can answer, yes or no. Alam nyo, patawarin niyo po ako, no? At yung pagre-reveal sa
sa isang confidential informant ay talagang tabu yan, ano? Kasi unang-una, ito ay nagtiwala sa aking kakayahan bilang isang ahente. Pangalawa, yung kanyang pagre-report ay talagang kasama pati pato eh. Ibig sabihin, ano, kumbaga ano, itinuturo niya yung kanyang mga kasamahan o miyembro ng pamilya Mhm. o kaibigan Mhm. o anumang karelasyon na maitatawag, ano. Kung ito ay ano 'no, ire-reveal ko sa publiko o sa sino man, eh, malalagay po sa panganib ang kanyang buhay. Hindi po kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari doon sa informant na nagtiwala sa akin. Kasi Oh, kung ako po nakaranas ano, ng pangbubuli doon sa Senado, Senado. Mhm. eh hindi hindi ano 'no, hindi malayo na gano'n din ang mangyari at higit pa. Kasi sa kanya po mismo nanggaling yung information na naisulat do'n sa kanyang deposition. Kaya hindi po pupuwede unless siya mismo ang mag-reveal o ibang tao o anuman. Kasi sa akin hindi po pupuwede na sa akin magmumula o kaya kung korte mismo, yung korte na ano 'no, na i-ano siya, Mhm. ilabas, yun po. Kasi ako, sa akin, sa level ko po, hindi po mangyayari yan. Kahit Okay. sa korte po, nung umuupo po ako sa korte, hindi po ako ma-compel ng kahit na sinong huwes o judge para i-reveal yung aking ano, confidential informant sa kahilingan din ng mga defense counsel. Hindi po nangyayari yun. Yes. So, actually ang dami sa mga comment section ano na marami talagang gustong ano ikaw eh, talagang sirain dito, sir. Eh. Ako personal question ano, parang Miss Universe. Paano po ba dapat? Bakit ka namin pagkakatiwalaan o bakit kami dapat maniwala sa inyong mga although ako 100% naniniwala po ako sa inyo, pero sa kaalaman yung mga nag-aano pa, yung nag-aalinlangan dahil marami mga lumalabas na sinisira ka. Hindi rin na natin masisisi ang ibang tao, ng mga kababayan na medyo ganun-ganun pa sila. Paano mo makumbinse itong mga Pilipino na nagkakaroon pa ng pagdududa sa iyong kredibilidad at sa iyong mga expose? Sa akin naman po, wala naman po akong dapat patunayan ano na ano dahil itong mga yung testimonya ko dun sa Senado ay nakapaloob lamang dun sa aking personal na kaalaman Mhm. noong ano 'no, noong makaharap ko yung confidential informant kung saan ay ipinakita niya yung ano 'no, yung picture dun sa kanyang cellphone at saka dun sa na-print na litrato at dun sa kanyang ano 'no, deposition. Yun dun lamang po ako 'no, dun lang po yung aking kaalaman, hindi Okay. na po lalabas dun. Kaya nasa tao naman yan, nasa taong bayan o nasa huwes kung papaano nila, ma-appreciate yung Okay. aking testimonya, ganun lamang po yun. Okay. Sir, okay, inaakusahan ka, pinagtutulungan ka. So doon sa Senate hearing, na binanggit ko din sa ilang mga vlogs ko 'no, in the past few days, even though na ginang-up ka, pilit kang binabasag ni Jinggoy Estrada, nai-utter mo o naisambulat mo sa taong bayan na totoo yung sinasabi mo na mayroong mga taong, may mga na-mention po kayo mga pangalan doon na mayroon kang ebidensya na tama niyo ako kung mali yung pagkaka-phrase ko, no? Na kung ikaw ay nagsisinungaling, okay? Kung ikaw ay gumagawa-gawa lang, isinulat mo lang yung mga pangalan ni Marcos at ni Maricel Soriano, at sinabi mo doon sa Senado na merong tao na pumunta sa bahay mo na dati mong kasama o kaibigan mo na may tinawagan na isa pang kakilala niya na nagsasabi na ikaw ay inaareglo o binabribe. At nabanggit mo doon ang pangalan nga na si Lisa Marcos, yung First Lady, ay inutusan nga itong si James Kumar. Kung yan yung James Kumar na nakikita mo siguro sa social media, sir, na itong James Kumar na based doon sa iyong statement sa Senado,
na ito'y ka-picture, ka-dinner, birthday, o kung saan-saan ng mga iba't ibang politiko kasama na si Marcos Jr., si Lisa, si Jinggoy, si Escudero, si Tulfo, at marami pang iba. So ang tanong ko, dahil sa May 13 ay susunod yung next hearing, sinupina po ba kayo o sinupina ba kayo ng Senado na ipakita yung ebidensya doon sa May 13? Kung tinutukoy nyo ba yung sinabi kong nakuha ng CCTV? Oh, yes, sir. Yung CCTV. Wala po ako na. Ang pinaimbita lang nila is yung mga nabanggit kong tao na nandun sa video call at yung aking dating katrabaho na aking kaibigan. Yun lamang po yung Pero yun lang sir, po yung pinaimbita. ako gusto kitang hamunin dito. Alam ko na I don't know if you are willing to para sabihin sa taong bayan. Kinokonek tayo ng ating common friend. Marami akong mga katanungan sa inyo personal na hindi nyo sinasagot eh. Okay? Dahil naintindihan ko naman po, baka ma-jeopardize, no? Yung inyong pagtestimonya. Pero sir, mabigat itong akusasyon mo at dapat malaman ng taong bayan kasi sabi mo nga na may nakipag-negotiate sa'yo, di ba? At itong taong ito ay pinadalhan na rin ng invitation ng Senado, yung mga na-mention mo mga pangalan doon. Opo. Mabigat, okay? Ang mga taong binitawan mo, katulad na lamang ng First Lady, okay? At itong si James Kumar. Sir, kailangan mong patunayan sa taong bayan na totoo to yung CCTV. Baka sabihin na naman, AI or gawa-gawa mo lang. At the fact, sir, na sinisira ka mismo at inaatake ka ng ad hominem, dinidiscredit ka ng no less than the President of the Philippines. Pwede ba kitang kulitin, okay? Kung wala namang hindrance or something na legal implication, no? Na sabihin na natin sa taong bayan, kasi ako po kinakabahan, sir. Dahil maraming nakakarating sa akin na baka hindi matuloy yung May 13. O baka may mga, mga forces na pupunta sa'yo at baka mabili ka, which is sabi ni Atty. Glencio nga po kanina sa interview, nananawagan siya na sana hindi ka mabili. So willing ka ba, to tell the whole world na may ebidensya ka ba talaga para dito sa sinasabi mong CCTV? Alam nyo, hindi po ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Noong binanggit ko yung CCTV sa Senado, ay download ko na ito at naghanda ako ng ilang kopya ng video. At sa katunayan, tinakpan ko binlog ko yung yung identity ng kaibigan ko at transcribe ko yung ilang ilang mga dialogue para at least madali siya sana na maintindihan ng makakapanood nito. At ito pinapaalala ko sa lahat na ito ay kuha sa CCTV at hindi ito wiretap. Kumbaga talagang alam naman nung kaibigan ko na may CCTV kami sa bahay, loob at labas ng bahay. Kaya alam niya na anumang galaw o anuman talagang makakapture. Ito naman kung handa ko itong ipakita. At kung hinihiling ng taong bayan, hindi ako mag-aatubili na ipakita. Pwede mo ipakita dito, sir? Kasi, baka baka magkaroon ng sa inyo. Baka magkaroon sa inyo ng, syempre, I'm worried of your life. Okay? Kasi itong mga information na nakarating sa akin, A1 talaga na marami talagang gustong umareglo sa'yo. So sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman imposible 'yan eh. Pwedeng mo bang
sabihin dito or ipakita sa amin? Kahit konti lang, sir. Kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan, at ito po, ano ko, no? Okay. Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Ganito, pag may ganito, Oh my God. tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pag may ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, Ayan. Ito po yung ano, no? Sandali po, ibabalik natin, ano? Yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, Wow. parang pagka nagmaterialize itong ano, no, itong negotiation na ito ay maari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. At Okay. ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, sa PIDEA. ayan. So yan po yung ano na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan. Tapos ikaw. Opo, So, ito dating taga PIDEA. So, tinitignan ko po kasi sir yung date. That is May 1. May 1 po. May 1, 10, tapos 10:32 AM. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Umaga po yan. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. ganito, pag may ganito, tayo mamamagitan. Sandali lang po, no? Ito po yung kausap niya na doon sa video call, yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po natin to. Kasi nga yung mama, hindi, ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede nyo po i-stop muna. Opo. Sige po. Ito po. Opo. Ano natin? Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay, yung sinasabi mo, ang sinasabi nitong tao, yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po, no? Ibabalik ko po. Yan. Ito po, yan. Sige po. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay. Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso kaming sabi niya wag ka nang umano diyan kasi yan kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigasyon sa PIDEA na wala akong kinalaman diyan na kasi talagang nagulat din ako kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako meron ka bang galit? So totoo lang. Galit talaga ako sa inyo na dahil nga sabi ko illegal ito Hindi yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na tingnan nyo, sa halip na nagbistula akong suspect Nagbistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong dito Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing na yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI yung pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. And, tuloy po ho natin, Tuloy Okay. po natin. Kaya nga ganito, Padre. Hindi.
Sir, pwede mo i-stop? Padre, Opo, opo, opo. naiintindihan ko yun. Kasi eto po yun, ano, kung mapapansin nyo, sa una, parang ano no, ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, no? Parang ang dating, parang tutulungan ako na ano, pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun eh. Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na ano no, na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call ano, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar at yun nga ano ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung ano no, yung ano nung una parang nagpapanggap lang na tutulungan ako pero yung pala later on Parang ano mo meron na na silang pag-uusap meron na silang before. gano'n eh, Parang gano'n sir, yung ano. sir, bago mo i-play Parang yung video. pre-plan ito eh, parang pre-plan itong ano na to no. Kasi yung ano dumating sa bahay na ano no kasi ito yung may interview ako nito parang kay ano eh kay Attorney Roque no sa ano Grabe. no. Oh, yun yung Sir. ano. Tuloy po natin kung ano may tanong pa po ba Sir, kayo? wag mo muna tuloy sir, ganito. Ang question ko sir muna no. Grabe kinakabahan po ako habang nanonood ako no. Yung yan yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Opo, Nasumunod ako ka po lang. yun. Sumunod lang kung ano man, ang instruction lang parang sumunod ka lang na ano, parang sabi ko, bakit ano no? Ang talagang gano'n ka ano no, yung kumbaga sa ano, may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin nila, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Gano'n na lang ang mangyayari. Kasi kaya nga sabi ko nga no, ano ba 'to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung ano, yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila kriminal ako? Ba't may ganito? Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa iyo para ito na nga yung napapanood namin sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play niyo na po para Sige po. Sige po. Ayan. Ano po. Yung kuya, padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya nga. Ibig sabihin, padre, may hindi. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede niyo po Yung binanggit po. Pwede niyo Ito po po, ibalik. balik natin ano, yung binanggit na sila na Okay. ano kasi nga ang lumalabas dito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung ano, kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa ano, pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya nga. Ibig sabihin, padre, may hindi, padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Huwag daw po Sinasabi silang. ko, ang sinasabi ko, sila. padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Hindi ko papanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papanggitin. Ang sinasabi ko,
yung solusyon, remedyo, or what. Siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? I-play, ay ano mo nga po yan, stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Ano. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, Oo, papatayin daw kayo. Yung po muna papatahimikin. Yung gusto nila parang yung negotiation na ito na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa ano no, hindi na ako mag-testify o ano, yun naman po yun eh. So yun po yun. So capture ano, sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo, wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what. Siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi, naiintindihan. Natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Ayun, papatayin. Stop nyo nga po, stop nyo nga po. Opo. Okay. So ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, Opo. sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman nyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ano ng pagtupad Actually, nakakaiyak po. Naiiyak, emotional po ako. At Grabe. ito ay napakatagal na eh, no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may papatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung pattern eh. Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung tong naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nagmaterialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatad nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, itutuloy ko po para... Sir, sandali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na yun, pare, papatayin yan? Alam nyo, normal po bilang tao, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong maisip na kasalanan ko doon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po Kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na naitipa ko noon. Doon lamang po Wala nang iba. Hindi naman po ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po.
Hindi naiintindihan. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo, opo, opo. Yan, Okay. yan. Sir, grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano? Kunyari. Dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Yun nga, Kumbaga, oo, ang iba't ibang sabi. ano. My God. Sige sir, i-play nyo na po. sige, gano'n na muna. Para nasa Cavite ka. Padre, ano lang, keep in touch, ha? Keep in touch. Yun. O, sandali lang po. Ano ko po, hinto ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize yun, eh. Di ba, kagabi? Tama po, no? Buti. Ay, ko naman to. Sabi ko, tapos yun sa kanya rin na nadudulas din eh. Nadudulas eh, na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Pakipatuloy. Sige po. Padre, ano lang, keep in touch, ha? Keep in touch. Ibig sabihin, para kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Okay. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung udulo? Sige po. Eto po. Kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Okay. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluha sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po pang balikan natin, wag natin i-interrupt para yung gustong magkuha ng video na i-echo nila ay mapanood nila po. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. Ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Hindi. Yung kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Sakit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Hindi ko papanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba?
Hindi, naiintindihan. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, sige, Padre. Ganun na muna. Para nasa Cavite ka. Padre, ano lang, keep in touch ha? Keep in touch. Ibig sabihin, hindi, parang kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Okay. Sige, Padre. Ayan, sir. Paki-remove po sa screen. Okay. Oh my God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga taong nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. No? Nakakaiyak. I mean, Ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012 na makalipas ang mahigit isang dekada. Ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga sa halip na bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na kasi kung gusto nilang malaman yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit Ngayon, inaantay yung kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko, daw nakikipag-usap sa labas. At sabi ko, dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tad-tad na CCTV yung bahay. Kumbaga sa talagang meron din silang mga pinag-iingatan na for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o man, yung totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. Sir, nakakapanglumo, okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas na alam ni Glenn Chong, alam nating lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos ayon dyan sa video napanood namin sa iyo na aaregluhin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng una, ng PIDEA, na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Jinggoy muna na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paglulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos Jr., although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgor kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Yun po ba yung mga taong yan? Mga nasa gobyerno pa rin, yung mga taong, yung dalawang yon? Sa pagkakaalam ko po, yung kaibigan ko, dati siyang nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya. Tapos yung isa nasa pagkakaalam ko, huling pagkakaalam ko ay nandun sa legal division ng National Police Commission. Yung kapatid po noon ahente ng PIDEA, hindi ko lang alam kung andun pa. Mga kababayan, wala pong magre-risk ng kanilang career
kung ahente siya ng PIDEA, sa legal, whatever, walang magre-risk na tao sa kanyang karera na pumunta sa inyo para magkaroon ng conversation na ganito kung walang weight o walang saysay o AI o gawa-gawa ang iyong testimonya sa Senado. Di ba, sir? Yung nga po Kaya nga ang ano ko lang hindi mangyayari ito kung yung mga taong nabanggit dun sa mga revelation ng confidential informant na laman nung nung mga dokumentong ipinalabas ninyo, kung hindi sila apektado, wala pong pupunta sa bahay. Wala pong mensahero na maghahatid na mensahe patungo sa akin. Dahil yung mensahe na yon, nandun po yung yung purpose na patahimikin ako, na nandun din po yung pahiwatig na ako ay papatayin. Nandun po Kaya nandun din po yung paraan na kung ano yung gusto nila na yung patahimikin, na sumunod ako, ganun po sumunod ako doon sa sasabihin o doon sa instruction. Kaya nga ito po yung na isang malaking katanungan din sa akin kung hindi pala kapanipaniwala itong mga dokumentong mga naglabasan at yung mga nilalaman ng mga dokumento, bakit may ganito? Bakit merong papatayin? Bakit merong patatahimikin? Bakit merong pasusunurin? Yun po yung Kaya nga, sabi ko nga doon sa aking kasamaan sa trabaho nung yung nagkaroon ng series of conversation, sabi ko nga kung ano raw ang gusto ko bago nga yung May 7 na hearing. Marami pa to. Itong video na ito, hindi lang ito. Marami pa yan. Meron pang mga ibang video. Pero yung naging kasi sa conversation na namin sa telepono. Okay. Na Pero ito yung pinakita mo, ito yung pinaka-importante na kailangan marinig ng taong bayan na binanggit si Lisa at si Kumar. Opo, ito po yung pinaka-importante na talagang may mga binanggit na pangalan at ano yung purpose at ano yung pinagagawa at ano yung mga klase ng pagbabanta o pahiwatig na pagbabanta. Malinaw na talagang papatayin yan na ako nga yung tinutukoy. Sabi ko, bakit ako papatayin? Ako yung nagtrabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-cocaine sila. Hindi ko naman sinabi. Kumbaga kung ano yung nakita ko na naging motivation ko, nakita kong litrato, yun lamang po yung naging motivation ko, kaya ko po tinipa, kaya ko po tinanggap itong confidential informant. Wala po akong masamang tinapay sa kanila, wala akong pakialam sa kanila, Ang sa akin lang doon sa confidential informant. Yun lamang po. Actually, sir, napatunayan mo sa buong Pilipino, 100-something million Filipinos, na nagsasabi ka ng totoo. Sabi ko nga kanina, walang siraulong nagtatrabaho sa gobyerno na ilagay sa ganitong sitwasyon ang kanyang sarili na tumawag doon sa kausap niya at nandoon ka, present ka sa tabi, nakikinig ka lang. Walang may matinong tao na gagawa nito kung ito ay gawa-gawa lang. Alang naman ilalagay nila ang sarili sa kapahamakan na ganito. Although siguro hindi nila inisip yung mga taong nag-usap itong dalawa na dumako ka sa ganito. At hindi rin siguro nila naisip na itatanggihan mo yung kanilang offer. Opo, kaya nga po na kung makikita niyo yung yung pangyayari, nagkaroon ng negotiation. Nung nagkaroon ng failure yung negotiation, giniba ako doon sa Senado. Gumamit sila ng kanilang kaalyado doon sa Senado na bakit ako gaganituhin ito? Kumbaga, akala ko nga magiging maayos yung takbo takbo ng investigation at magkakaroon ng elicitation para doon sa sa subject matter nitong Senate hearing. Pero nagtaka ako dahil siguro na nagkaroon ng failure yung negotiation, yung Senado na hearing ng May 7, ngayon bigla na lang nagpa-interview ang ating Pangulo at sinabi na ako ay professional liar. Yun po kumbaga sa talagang wala na silang magawa kundi
kundi yun na, no, na talagang hindi na napigilan yung sarili, dala siguro ng epekto ng ipinagbabawal na gamot, kaya nagkaroon siya ng ano, no, ng misjudgment. Kasi kumbaga sa ano, no, kapag ka ganyan, ano, hindi na makontrol yung sarili, dahil nga ito, merong mga nakuwang ano kasi sinabi ko sa Senado na na-capture ng CCTV, no, yung conversation, ito na yung nangyari siguro nga, no, dahil nga ito yung senyales na nagkakaroon ng paranoia yung isang tao. Kaya siguro ganun yung naging desisyon at out of the blue, nakapagsabi siya ng ganun, ano, na hindi dapat para sa isang pangulo na nagsasalita ng ganun. No? Kasi unang-una, yung mga tinuturan niya na ako ay hindi dapat pagkatiwalaan o anuman, tahasang paglabag na ito, no, doon sa konstitusyon. Kasi nanumpa siya, no, na itataguyod at ipagtatanggol niya, no, yung ating konstitusyon. Ako kabilang sa mamamayang kanyang pinamamahalaan. Karapatan ko na yung nasasagasaan. Di ba? Sasabihin niya na ganito, ganito. Hindi pa ako napapatunayan ng kahit na anong hukuman na ako ay guilty sa anumang paratang laban sa akin. Sana naman po hindi ganun. Kaya ako'y naniniwala na yung pagkakadeklara niya o pagsasabi niya sa akin ng paninira ay dala marahil ng kanyang epekto sa kanya ng illegal na droga. Ganun po yun. Sir, alam mo nung pinapanood ko yung video mo, CCTV mo, I don't know kung naririnig nyo sa vlog ko na ako po ay may death threat. Okay? 3 death threat po ang natanggap ko na papatayin o gugurgurin ako ni Marcos at saka ni Lisa. Katunayan, yan po ay na-report ko na sa FBI at saka sa mga local authorities. At even sa lawyer ko, sinabi ko na po yan. So, doon sa mga nag-message sa akin, text message lang po yun sa akin hindi video Sa iyo narinig yung video na ipapapatay ako, ipapagurgur ako ni Lisa. Okay? Ipapagurgur ako ng Marcos administration. Pero ito, ang video mo, ay katunayan na talagang pwede kang, may planong na ipagurgur ka kasi nga narinig naman mismo namin sa video. So, ramdam ko na may threat sa buhay mo. Ito ba yung dahilan kung bakit napilitan kang i-share na kung anong, whatever, anong mangyari sa buhay mo bago mag-hearing? So, ando doon yung threat, ano yung kaba o takot na pwede nilang gawin sa'yo na ipagurgur ka bago dumating yung hearing o maybe, I don't know. But ito po'y malinaw pa sa sikat ng araw na si Agent Morales, mga kababayan, ay nasa status ngayon. Nasa kasalukuyang nanganganib ang kanyang buhay dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas sa utos niya at pakipagsabwatan ni James Kumar dahil dun sa conversation na na-capture ng iyong CCTV, ikaw ay nanganganib ang iyong buhay. Nanganganib. Pero ang jutang din ng gobyernong ito, walang ginagawa para protektahan ka. Kasi bakit ka naman po protektahan, sir? Sila mismo ang magpa-plot o mastermind ng paggugurgur sa'yo. At kinumbinsi ka, based dun sa video pinakita mo, na iba-bribe ka nila. Dahil kung hindi, gugurgurin ka. Anong gusto mong sabihin sa taong bayan na nakikinig ngayon? Eto na lang po ba yung gobyerno na kapag ang isang tao na ginawa lamang yung trabaho niya at it just so happened na si Marcos Jr. ang nakasulat doon sa dokumentong inilabas ko, ay gugurgurin ka o sisindakin ka? Alam nyo, itong nangyari ito matapos yung April 30, yung kauna-unahang hearing. Nangyari po ito. Kinabukasan, May 1, dumating po ito, no? Kaya nga, ang ko doon sa taong bayan, magmasid po kayo, makiramdam. Dahil kung ito, nagagawa sa akin, kaya ding gawin sa inyo. Itong mga indicator na ginagawa, nagpapautos sila o ano pa man,
Hindi nyo ba nakikita na ginagawa ito dun sa mga maisog rally? Na kapag ka magsasagawa ng mga rally ang maisog, nakapag-apply ng permit, bigla na lang kinakansela yung nais yung permit. Bakit? Ganon gumamit ng impluensya itong mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Ginagamit nila, inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan laban sa atin. Tignan niyo po, ako'y nagtrabaho lang. Bakit may ganito? Nagtrabaho lang po ako. Ito ko po, hindi ko po sinabi sa kanila na mag-cocaine sila. Hindi ko po sinabi sa mga taong ito na nakasulat na gumamit kayo ng illegal na droga. Hindi po. Nagkataon lamang po na mayroong nagpunta na confidential informant at ito ay in-entertain ko. Ngayon, matapos ko ma-entertain to, nakalipas ang mahigit 1 dekada. Ngayon, baliktad na. Yung investigador na nagpapatupad ng batas, ito po ngayon ang ipinapako sa krus. Kita niyo kabaliktaran? Ngayon, nakakapagtaka pa ng matuklasan ko. Kaya pala ako ginigisa-gisa. Dahil ito palang James Kumar, kaalyado na ng mga tao nang uusig sa akin. Napakalungkot po. Napakalungkot. Napakalungkot po talaga kasi ang Pilipino ay hindi na nila kakampi ang gobyerno. Ang gobyerno na supposedly ay poprotekta sa bawat mamayang Pilipino, pero ang presidente at ang kanyang asawa, kasi imposibleng walang kinalaman si Marcos dito, ang presidente at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind sa pagplano ng iyong buhay at sinubukan kang bayaran. Sir, alam ko nakatutok ang Senate Committee on Public Order ni Senator Bato. Hindi, alam mo, yun ang iniintay ko nung hearing na binanggit mo itong CCTV na to, na ikaw talaga ay dapat, kung nagsasabi ka ng totoo, i-subpoena ka at i-present mo yung bidyong pinakita mo ngayon. So kung naririnig tayo ni Senator Bato, ako ito message ko Senator Bato. Senator Bato at sa lahat ng mga senador, pero again, kakampi na nga nila yung mga sindikato, pero still magbe-message pa rin ako. Etong mga video na ito na pinakita mo na dapat ito'y mailagay for the record dyan sa Senado. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila na ngayon ay ayon nga sa aking mga informante na may mga forces na pigilin ka na pumunta sa next hearing sa May 13, baka nga ito yung nila, no, yung kinatatakot nila, kaya you decided na expose na natin yung video na ito. Ano ang gusto mong sabihin ngayon doon sa Senate Committee on Public Order? Gusto mo ba na ito i-present doon? Ang Alam video nyo, mo? hindi ko na po inaasahan na magiging interesado sila dito sa video na ito. Pero ako po ay mananawagan sa inyo sa darating na Lunes. Ano't ano man po ang mangyari, ako po mismo ang makikiusap sa inyo na magsilabas kayo sa inyong mga tahanan. Dalhin na po natin ito sa kalsada kapag ka po binaliwala nila itong mga panawagan natin. Kailan suportahan natin mga kababayan si Agent Morales. I hope kung malapit kayo sa Senado, maging part kayo, nakita nyo yung video. Malinaw na si Lisa Marcos at nutusan niya ang James Kumar para i-bribe. Malinaw sa video, yung mga kapapasok lang, balikan nyo na lang po na i-play ang video kanina. So, ano nyo ngayon? Ano yung pakiramdam nyo na nailabas nyo na ito? Alam ko, nagdadalawang isip kayo. Alam niyo po yung kapag taong bayan na ang humiling, hindi naman po ako makakatanggi, no. Katulad po nito, no, na hindi naman ikapapahamak ng ng confidential informant. Dapat lamang po talaga malaman ng taong bayan kung anong klaseng namumuno mayroon tayo. Tayo ang naglagay
sa mga taong nasa gobyerno ngayon. Pero nabudol po tayo. Ako po, eto po, no, nakita niyo po yung ginagawa sa akin. Nabudol po tayo. Kaya sa darating po na Lunes, tignan po natin, obserbahan po natin. At Sir, tayo-tayo na po go ahead. talaga yung magpasya. Wala pong politika o anuman dito. Ang ipaglaban po natin yung kapakanan po ng ating bansa. Masyado na tayong inaargabyado. Masyado na tayong ginagago. Mali na ito eh, mali na. Yung mga pinagkatiwalaan natin, binababoy tayo. Sir, bukas sa Pilipinas, Linggo, Mother's Day po. Alam niyo naman, taon-taon, buong mundo sineselebrate ang Mother's Day. Ang ina ay larawan ng kabayanihan, pag-aruga sa isang anak, pagkalinga, pagprotekta. Si Lisa Marcos po ay isang ina ng mga mafia para sa akin. Ano po ang mensahe niyo sa kanya bilang ina ng mga mafia? Mananagot ka sa batas. Darating ang oras, mananagot ka sa batas. Wow. Dapat talagang managot siya sa batas. Dapat magbayad to. Actually, sir, mas matindi pa ang ginawa. Itong nakitang video nitong pinakita ninyo. Kailangan niyang managot sa batas dahil isa din po sa lagi kong in-expose dito ay ang kidnapping na kinasasangkutan ni Lisa. Imagine mo ang isang ina na dapat ay uliran, isang ina na mag-aaruga sa kapakanan ng taong bayan, pero isang ina ng mafia na nakikipagsabwatan sa mga sindikato para mangdukot ng mga minor de edad, mag-hire o kumuha ng mga taong mag-bribe sa inyo. Saan tayo pupulutin ito, Sir Morales? Na ganito ang presidente at ang kanyang asawa ay sangkot sa high crimes, hindi lang sa isang pagkakataon, dalawang pagkakataon, at maraming pagkakataon dito sa Pilipinas. Kasabwat nila ang smuggler, kasabwat nila ang mga nagmamanufacture ng pulburon, lahat yan na mga in-expose ko. Saan tayo pupulutin ito, Sir Morales? Naniniwala ako na gising na ang taong bayan. Kaya't hindi sila papayag na pupulutin tayo sa kangkungan. Dadalhin natin ito sa kalsada at ang taong bayan ang magpapasyang muli kung sino ang karapat-dapat na mamuno dito sa ating bansa. Mensahe mo, sir, sa mga kongresista na every day ay pinagtutulungan ka, nagpapapreskon para sirain ang kredibilidad mo. Mensahe mo sa mga senador na gusto kang tibagin pero hindi ka nagpapatinag. Ano ang masasabi mo sa mga taong gobyerno, sa mga kapulisan, sa mga taga-AFP, lahat ng mga lingkod bayan o matinong lingkod bayan na may pagmamahal pa sa Pilipinas, may pagmamahal pa sa kinabukasan. Ngayon nakita nila, hindi naman po sila siguro syunga para hindi nila maintindihan na ang First Lady at si Marcos Jr. ay ang nasa likod o mastermind nitong pag-areglo sa iyo o pag-bribe sa iyo o pagpapapatay sa iyo. I hope not. Igalang nila ang ating batas. Ipagtanggol natin ang ating konstitusyon. Mahalin natin ang Pilipinas. Ito hindi pa huli ang lahat eh. Hindi pa. Alam ko marami sa inyo ang nakakakita at nakakaranas kung papaano tayo pinamamahalaan ng mga taong nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Magkaisa na tayo. Magmasid kayo, makiramdam kayo sa nangyayari sa atin. Huwag tayo magbulag-bulagan. Alam ko, marami na sa ating gising at mulat at nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon. At ito ay malapit na. Ako mismo ang maghihikayat sa inyong lahat kapag binaliwala nila itong investigasyon na to. Grabe yung revelation. Sir, kumusta po yung pamilya ninyo? Awa po ng Diyos. Kami po ay maayos naman. Gusto ko i-specify.
kasi si Senator Bato, in fairness to him, ay inauthenticate niya itong pinagsimulan nitong dokumentong ito. Senator Bato is the most powerful. Powerful siya over Lisa, over Marcos Jr. sa kanyang Committee on Public Order dahil siya ang chairman. Anong gusto mong mensahe sa kanya? Tatay sa tatay, pulis sa pulis, investigadors to investigador. Alam niya yung ginagawa niya. Kaya ayaw ko siyang pangunahan. Matalino siya, halal siya ng bayan, pinagkalooban siya ng kapangyarihan ng taong bayan, at alam ko naman nasa hustong pag-iisip siya. Kaya alam niya kung ano yung mga hakbang na dapat niyang gawin bilang isang pinagkatiwalaan ng taong bayan, bilang isang senador. Sir, message nyo sa tinaguriang fourth estate na mga mainstream media na imbis na magkatuwang ng taong bayan para ipalabas ang katotohanan, pero katuwang sila sa pagsira sa'yo. After this, na pinakita nyo ang video, anong gusto mong sabihin sa kanila? Tigilan na natin yung pagiging punyeta. Magpakatotoo kayo. Maglingkod kayo sa sambayan ng Pilipino. Message nyo sa mga religious group, kahit ano pa man ang kanilang paniniwala, lahat ng religious group, Katoliko man yan, Muslim, Iglesia, kung ano pa man. Maging tapat kayo dun sa inyong sinasamba. Gamitin ninyo yung pagiging salitang Kristiyano. Pagka kasi sinabing salitang Kristiyano, ito na yung magiging hadlang para siya ay magsabi ng kasinungalingan. Pag sinabi sa isang tao, salitang Kristiyano, ibig sabihin, ito na yung hudyat. Alam niyo po, para doon ka sa katotohanan. Nakakaiyak. Alam niyo, ayokong umiyak kasi matapang yung yung aking dito sa akin mga kababayan. Pero sa totoo lang, sa tagal kong nakikipaglaban sa mga demonyong ito, napakasakit kasi ako po, nag-devote ako ng since 2015 bilang isang vlogger. Na sinuportahan ko to mga taong to, mga demonyo pala, at willing patayin kayo, patayin ako, patayin ang lahat. I spend my own money. Babalik-balik sa Pilipinas, kampanya ni piso, dahil umasa ako na ibangon yung mga Pilipino. Tapos nakita ko ngayon, sa pinakita niyong video, na handa silang patayin tayo, handa silang gurgurin tayo, dahil nagsasabi tayo ng katotohanan. I believe, hindi ko man kayo kilala, dahil lang dito na nagalit pa nga po kayo sa akin at naintindihan ko yung galit ninyo. I believe yung pinaglalaban ko pareho para sa kinabukasan ng taong bayan. Kahit ako yung wala na po sa Pilipinas, umasa talaga ako na magkaroon ng maayos sa Pilipinas. Pero ito mismo, sir, Malacanang, First Lady, Presidente, ang nag-uutos na papatay kayo, papatay ako, iba-bribe kayo. Ano na lang ang kahinatnan nitong mga kabataan, itong mga young generation na pinaglalaban natin? Kasi ikaw, I believe, handa ka na kung ano mangyari sa inyo, sa tapang ninyo, at ako din. Pero ano yung gusto mong, I hope may nang nakikinig sa ating mga bata, na mga bata, anong gusto nyong sabihin sa mga batang ito, na bakit may ganito tayong klaseng bangag na administrasyon? Dahil na rin siguro sa sa paniniwala, maling paniniwala. Parang nangyari doon sa inyo, nagkaroon kayo ng paniniwala o bulag na paniniwala. Nasilaw kayo ng ng inyong paniniwala. Pero dapat sa uulitin, pumili na tayo ng talagang mga tao na karapat-dapat para mamuno sa ating bansa. Dahil ang nakasalalay dito, kinabukasan natin. Nakasalalay dito, kinabukasan ng magiging mga apo natin, mga anak natin. Yan po kinabukasan ng bansa natin. Pagka ganyan, pinamumunuan tayo ng
ang sinasabi ngang bangag na Pangulo, nakakatakot. Nakakatakot. Kasi sa mga ginagawa pa lamang niya, talagang nagkakaroon ng lapse of judgment. Dahil nga sa epekto marahil ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang sistema. Yun po ang nakakatakot. Kaya dapat talagang maging mapanuri tayo. Hindi yung kung magaling magsalita o magaling ang maganda, malaki katawan o anuman, hindi pumili po tayo. Pumili po tayo ng mga magiging leader natin. Ngayon, eto na panahon na para magkaisa tayong muli. Huwag na tayong pumayag. Huwag na tayong magpaloko. 'Di ba? Huwag na tayong magpabudol. Magkaisa na po tayo. Umpisahan na natin sa sarili natin, sa tahanan natin, at lumabas tayo. Ipakita natin na mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa nakaupo sa Malacanang. Yun po. Sir, alam niyo nung nakaraang eleksyon, grabe ang awayan between ang tinatawag na dilawan o pinklawan at pulahan. Nagbakbakan ng taong bayan at talagang nahati tayo ang mga magkakamag-anak, magkakaibigan, nagkagalit-galit, nagkaaway-away dahil ako sa side ko pinagtatanggol ko tong bangag na to, sa side nila pinagtanggol din nila yung kanilang gustong mamuno at marami pong mga artista, influencers, mga kilala sa lipunan na may power na maging kabahagi nitong panawagan ninyo na lumabas sila at magsalita sila. Dito sa mga taong ito na naging part ng campaign na minsan sa buhay nila ay alam nila na si Marcos Jr. ay bangag, magnanakaw, manbubudol, sinungaling. Ang dami naman yan, naririnig ninyo. Ano ang gusto mong mensahe dito sa mga influencers, mga artista na noon ay binaboljak nila si Marcos Jr. na bangag-bangag at yun nga, magnanakaw. Anong gusto nyong iparating? Bakit wala sila ngayon? Sir, nakamute kayo. Hindi po natin sila masisisi dahil unang-una nakasalalay doon sa mga endorsement yung kanilang mga kabuhayan. Yeah, you're right. Ito mga artista na ito o yung mga sino mang tinatangkilik ng masa ay gumagalaw lamang yan dahil doon sa mga endorsement. Pag wala endorsement, wala eh. Kaya napaka makapangyarihan ng mga ng mga negosyo sa kanilang sa kanilang mga ginagalawan bilang artista. Kaya kapag sila ay na-involve sa ganyang pagkilos, manganganib po yung kanilang mga trabaho. Pero Wala hindi silang magiging pero hindi po wala sila silang magiging pelikula o ano man. hindi naman nanganib nung nag-oppose sila. But ganun pa man, sir, masakit Putulin ko po kayo. Nangyayari po 'yan. Hindi na wag na po tayong lalayo Okay, doon sir. sa mga media. Ang media may mga yan 'di ba? Nasa isang network 'yan eh. Opo. 'Di ba? Kapag ang media ay nakitaan o kinakitaan ng pagre-report na ayaw ipa-report ng kasalukuyang gobyerno, talagang nagkakaroon ng ng problema yung mismong network company. Ganon din ang artista na nakapaloob dun sa mga network company. Yes, Ganon sir. po yun. Kaya hindi rin natin sila masisisi. Kaya sa atin, ang panawagan natin, alam naman natin, gising na ang taong bayan eh. Kaya nga, sa nakikita ko, natatakot sila tuwing mayroong maisog eh. Kasi nga, ayaw nilang makarating sa taong bayan. Ayaw nilang mamulat ang taong bayan. Maganda yung ginawa nila kasi talagang mas dumadami yung namumulat. Dumadami yung mga taong bayan na nagigising. Ngayon, katulad ngayon, maraming nagigising. Maraming nagising. Actually, sir, paano na kaya nila ito i-debunk? Na pinakita nyo na ang video, ang CCTV, na talagang nasasangkot si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. at lahat, si Kumar. Okay? Ano mensahe mo sa Presidente Marcos Bangag? Kung wala ka ng
Una-una, yung moral ascendancy, wala na eh. Alam naman nila yan eh. Wala na yung moral ascendancy. Sir, Alam mo na kung anong gagawin mo. yeah, dapat Kaya, nga mag-resign na siya. Sabi ng mga taong bayan, mag-resign na siya. Pero, syempre, pag mga taong may bisyo o bangag nga, sabi nga ng karamihan sa atin dito, mukhang mahirap. Kaya tama din po yung panawagan ninyo na lumabas na yung mga taong bayan. At I hope maging part sila sa Senate hearing sa May 13. Narinig naman tayo ng mga politiko, ng Kongreso, Senado, na pilit nagtatakip dito kay Marcos Jr. at dito sa kay Lisa na mastermind ng yung pagbabribe, pagkikidnap at kung ano-ano pang mga high crimes. Alam ko ang Pangulong Duterte ay I hope nakikinig siya sa atin, nanonood siya sa inyo. Maganda yung ano niya sa maisog kahit na si Pangulong Duterte ay I believe 79 or 80 years old na siya. Nandiyan pa rin siya dahil sinasabi niya na huwag niyong lapastanganin ang flag ng Pilipinas. Itataya niya yung buhay niya. Kung nakikinig ngayon si Pangulong Duterte bilang isang former president, anong gusto mong sabihin sa kanya? Na after niyang ginawa ng kahit papaano maayos ang Pilipinas, hindi man perfect, anong gusto niyong message sa kanya? patuloy niya tayong gabayan sa tamang landas. At huwag niyang hayaan na malugmok ang ating bansa sa kumunoy ng kagaguhan. Sir, panghuling salita sa lahat, kung may gusto ka pang sabihin. Mga minamahal kong mga kababayan, magsama-sama po tayo at ipagtanggol po natin ang ating bansa. Ito po sa nakikita ninyo, sa napanood ninyo na ginawa sa akin, gagawin din sa inyo yan at sa mga ordinaryong tao. Walang ibang makapangyarihan dito sa ating bansa, kundi po tayo. Tayo ang naglagay sa kanila. Yung ginagawa nilang pangbabaliwala sa atin at pangbababoy dapat na matigil na. Magpasya na po tayong lahat. Magpasya po tayo at magsama-sama, magkaisa po tayo. Laban dito sa mga sa mga adik sa ating pamahalaan. Alright. So, maraming salamat, sir. Thank you, sir. Agent Jonathan Morales. Good luck po at stay safe. At gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na walang ginagawa ang ating gobyerno na proteksyon para sa inyo. Paano nga naman po gagawa ang gobyerno ng proteksyon sa inyo o mag-initiate dahil sila mismo ang nasasangkot. Pero andito po kami. Ang taong bayan ay susuporta sa inyo hanggang sa huli. Maraming salamat, Sir former Agent Morales. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. Ay, sorry. Ayan, sir. Sorry, naputol po kayo, sir. Tuloy niyo po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Thank you very much. Alright. Ayan, so mga kababayan, so narinig niyo po. Nakakalungkot dahil narinig niyo na, walang proteksyon ng gobyerno. Sabi ko nga po sa inyo, hanggang nabubuhay ako, hanggat nasa tama si Mr. Morales, ako po ay susuporta sa kanya sa anong klaseng suporta. Wala po siyang bodyguard, walang nagtutulong sa kanya, may mga kaibigan din mga tumutulong sa kanya, pero I mean, dapat gobyerno ang tumulong sa lahat po ng mga nag-i-email sa akin na gusto magpahatid ng tulong o kung ano man, o mga informante, may gusto kayong ibigay na video, folder o whatever, ito po ang aking email. maharlikanetwork@protonmail.com. Sa lahat po na nagpadala ng tulong kay Sir Mr. Morales, maraming salamat sa inyong lahat. Muli, ito po si Fair Lady Maharlika. Huwag na po natin patagalin ang pag-speak up. For sure, mga kapulisan, men and women in uniform, mga kawani ng gobyerno, na patuloy kayong inaapi. Patuloy kayong pinagbabawalan na gumamit ng cellphone katulad ng mga men and women in uniform dahil ayaw nilang manood kayo ng mga videos natin, ng mga expose natin dito na sangkot. Ang walang iba, kundi ang First Lady at ang Presidente. Sa lahat po ng kapapasok pa lang, balikan niyo po ang video, nandyan hanapin ninyo ang pinlay ni Mr. Morales. Muli, thank you so much.